Aron to, Brad? Doble. Tapos ni Brad, ano na to, Brad? Ang versikulo na tunda. Sa Isaiah chapter 61 verse 1, nasiling, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me with good tidings to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound." Amo naging gamit sa atong Ginoo pagkadtoy sa templo, nagsaka sa stage itinbasay ito ang scroll. Kag sila niya, sa Luke chapter 4 verses 16 to 18, "Today, this passage is fulfilled." Tinatingala mga Hudyo sa iya galit nag-reverse na, no? Si Prophet Isaiah, 700 years ang gap. So, prophecy ni Prophet Isaiah, nga siling isang atong Ginoo, he would like to heal the broken-hearted. So, kisa sa time naton, may ginatawag na kita nga broken heart man kita, no? Broken hearted man kita, no? Sa family, sa love life, sa desires nga wala ma-fulfill, sa mga bata nga wala nagsunod sa parents, ang Diyos bulong sa aton nga pagka broken hearted. So next, number 2, we long to be healed from sickness and disease. Sa Mark chapter 1 verse 40, ginasiling na, "A leper came to him, beseeching him or asking him, and kneeling said to him, 'If you will, you can make me clean.'" Kapag itlooy ang aroon mo, may leprosy siya, giluhod sa kay Yesu Kristo, niya kung gusto mo, bulngon mo ako, ayuhon mo ako. Di si Yesu Kristo, ginayo niyang aroon. Kaya ang aroon tao nga living dead. Buhay ka pa, kaya matamat na agnas ang lawas mo. Siguro na asahin ko sa tala, leprosaryum sa Caloocan, ay ba ito, gakalataktak lang yung donggan mo, nataktak din donggan, or hindi mga ligaments mo, gakalataktak na ang ilong, flat na diyo, kitaktak man ang ilang man diyo, mga tendons, mga ligaments, kakas na, babalaan mo nga leper, kay why na natin sing nose bridge, nakadunot na. Tapos ang ilang skin medyo itom-itom. Yan sila mo daw buhay paggabaho na. Di ka luluoy man. Siguro nga panahon wala bulong. Tisubon sa ito may bulong na. Kung naagapan pa. So, amana nga sing una to daw AIDS na mo. Amat kaya ginapatay lang. Te, Ginoo na lamang ang makahil sina. Ginhil na Yesu Kristo ang leper. Sa isa gani ka istorya sa New Testament, may pulo aroon. No, may kitong, ginhil niya. Ang siyam umalis na walang paalam, isa lang nagbalik, nagpasalamat kay Yesu Kristo. No? Okay lang kay Yesu Kristo, pero kinanglan may gratitude kita. No? Kung mga di kita bla, kabalawang kita magpasalamat. No? Di lang pangayo, Lord, tagi ko na tayo. Ano na, tagi na, di ka kabalawang pasalamat. Hindi pa kabalawang simba. Hindi na siya mayo. So, we need to be healed from sickness and disease. Number 3, we need healing from sorrow. Kasubo lang, no? Si Ginoong Jesucristo sa Garden of Gethsemane, sila nga, "I am sorrowful unto death." Dawa patay siya sa kasubo, no? Timakon niya, amakon mo, ang bugos nga sala sa kalibutan, ginpapasaan siyang kag nagkita niya ang mga tao, nagsalikway siya. Diyos nga nagtugas ang kalibutan, nanaog, pero ang tao nagsalikway siya. Ang pinakatao na gid nga mga Hudyo mismo nagsalikway siya. Ang mga apostoles, sing gabitay siya sa cross, nagpinalagyo mga apostoles. Si Pedro, gindinay pa siya 3 times. Timako mo na. That's why ka pala malhaso sa dugo. No? Magkita ilang adaan kung ano matabo sa iya. So we need to be healed from sorrow. Pero ini nga mga bagay bla, hindi kita makasiling yung Diyos man to ya, why man na siya ka-experience siya. Sobra kita Jesus Christ also experienced sorrow. No? That's why sa book of Hebrews, He is our priest who can sympathize with us. Because He is like us except sin. Pareho siya sa aton. Na-experience niya man yung sorrow. Na-experience niya man ang kasakit. No? But He would like to heal us from sorrow. You have turned me
you have turned for me my mourning, aking paglalaw, into dancing. You have put off my sackcloth and girded me with gladness. Ang Diyos ang aton nga joy, ang aton nga gladness. Number 4, we need to be healed from pain of betrayal. Si Jesu Cristo, gin-betray man mo. No? Sa iban sa aton, siguro dre, naka-experience mo na pagsipak sa nga apostles, kasi mo ito gin-betray kung ni Judas ba? No? Pero, amo na mga kuturan, kinanglan, we need to be healed also. We need to forgive those people nga nagbaligya sa aton. No? Nga, maski makaistorya, kita sina, wala na siyang sakit. No? Wala na siyang sakit, wala na siyang ibubunot. Kaya ginasiling sa Romans 8:28 lang, all things work for good towards those who love God. Ang lahat ng bagay ay pumupunta sa sa kabutihan. Sa mga tao na nagmamahal sa Diyos. No? Kadamo na nga mga butang. Si Joseph, ginbaligya man sa sangya mga utod, sa mga Ismailites, ginag-agilan to. Kag sila sa mga utod niya, isaw-saw na niya ang coat, pinakamahal nga coat ni Joseph na kag ipangita na niya sa aton tigulang nga amay niya si Jacob. Kag sila, tanawa kung iyan ako si anak mo. Tiga palak-palak si Jacob, bagita niya Sila ging kaon sa mabangis nga hayop ang akong pinalangga nga anak. No? Kaya anak ito sa pinalangga, igit nga wife mo, nga si Rachel, nga napatay ito siya pag anak niya sa kay Benjamin. Duwa ginaya kang full brothers mo, si Joseph kag si Benjamin. Si kanunoy si Jacob. Pero, amo niyo, God turned that evil into something good. Kaya kadugan si Joseph, at lang ang lecture ko din kikapon. Si Joseph nangin Prime Minister of Egypt, kag nagkagtutong iya mga utod from Canaan, kag wala sa nang pakilala, nga siya si Joseph, kadugayan, nagpakilala siya, grabe ng ilang reconciliation Sila ni Joseph, ang natabo sa akon, grasya man itong yapon sa Ginoo. Kaya kung wala ko nakakadto dre sa Ehipto, base ubos na ang tribo ni Jacob. Ubos na kalamatay sa gutom. So, muna bla, we should look at things nga nag-hurt sa aton in the positive way. Kaya Diyos, wala yung pabayaan mo. He turns our crooked lines into straight lines. He turns evil na ginimo sa aton into something good. No? Sa ako nakita ko sa apostles, ini good sign mo. Good sign nga atong mga rebellions nga mga tribo na Israel to, though medyo na set aside sila. Kasi una mag-attend ko sa retreat, daway ka formalan ng retreat, no? Amako mo to, I remember the Wibes Santo, ito pamalandong tanan. Dito kami sa restaurant, kita ko dako, kag may sinaot, kag may ginanta. Siguro bailin sa barrio ba? Okay, siguro daw hindi na mo, no? Kung nari sa tatang ni, pahakigan ito na gilimo sa to. No? Dito hindi nabla mo, ga-retreat, may gas ng grilyo sa gwa, may mga youth man ito dito sa kiosk, tapos banto ng mga elders, ginarakak, gahod, tiwai ka pormalan no? Amo na bla, God turns evil into something good. Romans 8:8. All things work for good towards those who love God. No? So, pasalamat pa kita. Doesn't that my companion stretched out his hand against his friends, he violated his covenant. No? Covenant, ang ginpanumpaan lang, gin-violate niya. Pero, we need to be healed from that. God is the one healing us from betrayal. Number 5, we need to be healed from sin. Ang pinaka-number 1 gid nga i-heal sa aton, ang sakit. Kung tanaw mo na yung origin, ang pinaka-ugat gising sakit, ang sala. Why? Pag tuga sa kay Adan yung kay iba, kung sila yung wala sila kamatayan, pero sila yung Diyos sa ilang dua, of all the trees in the garden, you may eat, except for the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, because the moment you eat of it, surely you shall die. Kung kauno nyo na, mapatay gig ka mo.
Tiway sila namati sa Diyos, namati sila sa kay Satanas. Una pa na si Satanas na imo nga Satanas mo. Pag-abot yan ni Aday kag ni Iba si Garden of Eden, si Satanas yan napulak na tumadaan sa langit, gabantay lang to yan. No? Sila nga rin isang iba yung mga tinodians, nga nag-rebuild day si Satanas. Tungod, sila yung mga conjectures mga tinodians nga nagamala na ito ang Santa Trinidad sa langit, tigin na tuyo sa Diyos, nga manaog ang iya bugtong anak, magpakaubos, tawo sila tawon, kag ibinay sa cross, ti gabi ang pamugong ni Lucifer. Kaya ang Lucifer na, Lucy, bearer of light, no? Light bearer, no? Siya kitang gwapuhon nga angel sa langit, pero siya man ang hindi makatuman sa Diyos. Mayara siya kaugalingon nga paino-ino. Tiyan mo to, nag-rebellion siya. Si Diyos, araw, sugata, si Michael, the Archangel, no? Kung pulak siya. Di pag-abot ito sa duta, ato na to siya, di mo na nga manog, no? Sa Garden of Eden, gintinta rin si Adan di iba. Kasi kita lang ang mga tao, kung gusto kita maging independent, isalikway na ito ng Diyos sa itong gabuhi, ang matabo, we will fall instead of rising up. No? So, no, ang shadow yung naka-independent ng tao, ngayon sa likway ng Diyos, kadugayan, ang gwa siya, inslabo siya sa sasala. So, ang origin sang sakit ni, sang kamatayon, sang tanay nga ignorance, sin. Amo na nga, in Romans 6:23, for the wages of sin, singular na mo, sin ni Adan ni iba na, original sin is death, kamatayon. But the free gift of God is eternal life in Jesus Christ. Sa cross, ginlubad ni Kristo ang kasalanan ni Adan kag ni Eva. Ginlubad niya. Sobra kaya, it is the free gift of God which is eternal life in Jesus Christ. Amo na ang the greatest healing. No? Kaya sa mag-heal kita bisa mga tao, heal kita sa broken hearted, sa ating pagka broken hearted. Kung wala kita mahil sa sin, gabalik-balik na yapon. That's why sa principle of healing, the first that a person can do sa healing is confess. No? Kay kabudlay ihil ang tao kung hindi siya mag-acknowledge yung salaan niya at hindi mapatawad ang salaan niya. No? Kabudlay siya na amo na experience siya sa mga gifted nga mga healers throughout the world. Pero kung nakakonfess ang tao, cleanse siya spiritually, hindi nakatandog siya sa tanas siya, ang healing is spontaneous. Pero kung ang tao, ganyan, hindi siya mag-give up sa iyang bisyo, hindi siya mag-give up sa iyang mga laing niya panguna-una, mga dumot, pinakabudlay na heal. Because, amo na ang root sang sickness is sin. No? Number 6. There is a connection between a healthy spirit and a healthy body. Sa Proverbs 17:22, bantog niya klase Proverbs, nga siling, a cheerful heart is a good medicine, but a downcast spirit dries up the bones. No? Ang masinadyahon lang espiritu or disposition works like a medicine. Di ba? Pero ang kasubo no, dries up the bones. Yung duway ka na sing mga duway ka na sing dugo. No? Kagapon nag-share ang isa natin kautod nga si papa niya. Tanan na itong bulong sa ICU, mga 28 days na galong-ulong ang doktor. Siya, sister, tanan na nga bulong na hatag na ni sa kay papa mo. Hindi ko magpating, hindi ni siya mahil mo. Nga hindi mag-respond ng lawas niya. Tigali kayo nag-reconcile sila kadugayan sa iyang anak to. Di pagkatagay ayo ang father niya, pilanan to ka adlaw to, guwa ang father niya sa ospital. Kaya ang gabader, hindi lang niya sila yung sakit niya sa lawas. Ang gabader, ara sa ulo. No? Okay, hindi sila mag-reconcile sa bata niya nga daw nag-rebuild siya. No? Pero pag-reconcile, spontaneous ang healing niya.
So, amo na bantayan naman ng mga koturan, no? Ang dumot, ang kahitsa, ini ang paggunauna sa malain, na malain sa tao, ang pagtimalos, tanan nga mga bagay, hatag mo na sakit sa tao. Kaya man sila mo, a cheerful heart does good like a medicine. But, a downcast spirit dries up the bones. Oh. Sa number 7 na doon. Number 7, wait na. How does God heal? Paano ang Diyos magbulong sa aton? Oh? Kaya dumduman ko, pagkadto ko sa Gimaras, bago sila may healing session, mga tao, kung di ka bantay na, rosaryan na yun. Rosaryan na yun. Tapos, before pag sinasa yung rosary, hindi ka matamat ng lakad tong tao, may ka-preaching sila to, no? So, ang healing, hindi lang physical, mental, kag spiritual, no? So, kadasig ba ng healing nila? Mga kilala ko to, mga amigo ko man sa Gimaras, pag-atag namon Bible Seminar, kaya gin-invite kami dito sa yung kaupod namon, attend ka mo da. Attend mga kami to, siko okay man ng ilang nga ginimo ni, no? May preaching sila, no? May preaching, kag may healing, no? So, how does God heal? Paano ang Diyos magbulong? No? So, ano daw? Through the doctors, no? And medicine. Through, physicians And medicine. and medicine. Palugbi, himuabi, himuabi, bread, no? Kaya ang pula, din nakita, no? Dra sa the book of the prophet, that's I think sa First Kings na sila yung bring a cake of figs, no, and let them take and lay it on the boil that he may recover. Ina yung mga doktor, grabe kay Dr. Puset, no, isilingan ka rin sa nangitan, tanga magpaka medisinan mo, no, okay, so counterpart ini siya sa spiritual healing. Kaya ang inakaalam, ginagamit mo na sa Diyos. Kaya ang kaalam, ang kamaturan, nalin man sa Diyos. Hindi man nalin sa mga doktor, halin na tanan sa Diyos. Kamo na, that's why may iba niya mga siktaya, nga, grabe nang ilang mga prayer, no? Hindi sila magpa-doktor. Iban sila yung lamantay, no? Kay sa ilaya sila nila hilang gid sila direkta sa Ginoo. Pero ano sa Biblia yan, sila ang Diyos nga kadto ka sa doktor, no? Kadto ka sa doktor, no? May kundi may fig tree na tapos daw may bunga na siya mo to yung ginboil. Tiginatag sa iya. Dag na ayos siya. So, ang ano na? So, madako na siya pag slideshow na Brad, no? So, how does God heal? So, through physicians and medicine. So, bring a cake of fig trees that he may recover. Ang ikadua, ano dre? Dra sa milagro. May iba niya hilya nga through miracles. Hindi na niya kay Moa sing tao, kay Moa na sing Diyos. Gina sila ni tao, gina sila ni sa Diyos sa tao. Nga, ang hindi niya makaya ko, may Diyos niyang kalibutan. Simula nga panahon, may mga tao nga sila, kung mag-advance ang science, why na sing milagro ang matabo? Di subong 21st century, nga mga scientists, hindi sila ka-explain si milagro, pero na kay Pope John Paul II, i-beatify sa May 1. Ito kung tamo na ang milagro nga tungkol sa intercession niya, kag hindi ma-explain sa science, no? Grabe sila yung doktor na biyote, kanin ng irreversible na yung cancer. Oro ba sa atin yan, nadula ang cancer, ang mga sis, nadula. Di milagro Ano ba na nga scientific ko nga pag-explain mo na, hindi ka ka-explain sila, milagro na lang yan, no? So, and then, ginasilindra, through obedience to God's commandment, no? Tiining obedience, pagapati, pagtuman sa kasubuan sa Diyos, nag-heal man isa doon, no? Sabi, nasilinda sa Psalms 119 verse 93, I will never forget your precepts
or laws. For by them you have given me life. Ang kasuguan sa Diyos, naghatag isang kabuhi sa aton. Sa Ephesians chapter 6, gini, verses 2 to 3, up to 4, listening that, honor your father and your mother, because this is the first commandment with a promise, that you may live long life in the land God has given you. Nga, tahuro nimo ang imo iloy kagamay, kaya mo ini ang kasuguan sa Diyos, una ang kasuguan sa Diyos, nga may promisa. Kaya banda yung kasuguan, first commandment, gid, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. You shall have no other gods but me. Wala siyang promisa. Kadua, you shall not use the name of the Lord your God in vain. No? Hindi ka magmumuyayaw lang, Sir Jesus, mahamon ka na, no? Or, Sos Mariusep. Ang Sos Mariusep na, Jesus, Maria, Joseph na. No, ginagamit mo ang ngalan ni Virgin Mary, ni Saint Joseph, the Holy Spouse of Virgin Mary, kag ni Jesus Christ, no? Ikatatlo, remember to keep holy the Sabbath day. Pero ikapat siya mo, honor your father and your mother, so that you may live long in the land God has given you. At ula mga bata nga wala nagatakot sila nanay kag tatay, dasig mapatay. Mga tragadi gabi, nga daw magsabat sila sa ilang nanay kag tatay, daw ilupot pa nila sila muli, no? Daw under pa nila sila na ang ilan nanay kag tatay. Why nagalawig inakabuhi, no? Ang drug addicts, sila na don't die old, they die young. Kakapatay sila bata pa, no? Sige, kung high na karoon niya, una-una na sila si Superman, bunggoon nila dayang slakyan. Hindi sila yung perdida, no? So, ang commandment of God. May isa katao kasi niya, hindi ko magtuo sa commandment of God niya, no? Ang Diyos niya, ang Biblia, hindi niya pulong sa Diyos, no? Kung hindi niya pulong sa Diyos, tuho ka, sala kang patay, niya, the fifth commandment, thou shalt not steal. Thou shalt not kill. Nagatuo ka nga, hindi mahawat. Niya, the seventh commandment, thou shalt not steal. Natuo ka nga, hindi magbinutig. Niya, the eighth commandment, you shall not bear false witness against your neighbor. Pero sila nga wala gatuo sa Biblia, pero nagatuo ka man gali sa mga commandments da, no? Ang Biblia, yung mga kultura niya, pulong sa Diyos, kaya muna nagapalawig sa kabuhig naton. No? I-transgress mo lang ba Biblia? Pamatay ka nga pamatay. Kunti ka dugan, ikaw nga nang patay da. No? He who lives by the sword, dies with the sword. So, amo na,